Ako si Natoy, 13 anyos, at laking squatter. Sa may tabing rilis kami nakatira. Kasama ko si Nanay Marites at Tio Nardo, pangalawang kinakasama ni Nanay. 5 taon lang ako nang pumanaw si Tatay dahil sa sakit na pulmonya. Simula noon, mas lalo kaming naghirap, bagaman masyado pa akong bata nung mga panahong yun. Tumatak na kagad sa isip ko na kailangan ko ring kumilos para makatulong. Nang tumungtong ako sa edad na 6, natuto na akong mamalimos para lamang may maibigay na pangdagdag sa pambili ng pagkain. Bukod sa pamamalimos, nangangalakal din ako ng basura. At kung kapag araw ng Sabado at Linggo ay sa palengke naman ako tumatambay at nag-aalok ng tagahatid sa mga bumibili na merong maraming dala. Sa madaling salita, sa mura kong edad noon ay mulat na mulat ako sa kahirapan. Kung yung ibang kabataan ay nasa eskwela, ako naman ay nagbabanat ng buto para mabuhay. Hindi ko alintana kung mainit man o umuulan. Ang mahalaga ay kumita. Ayoko kasing si Nanay lang ang nahihirapan sa aming dalawa. Nang makilala ni Nanay si Tio Nardo, ang akala ko kahit papano ay gagaan na ang buhay namin. Pero kabaligtaran ang nangyari dahil bukod sa ubod ng tamad, sugarol pa ang lalaki. Ang perang kinikita naming dalawa ni Nanay sa pangangalakal ng basura ay winawaldas lang nito sa sugal. Bagaman ganun ang ugali, mahal na mahal pa rin ito ni Nanay. May mga pagkakataon nga na hindi ko maiwasang makaramdam ng selos dahil mas inaasikaso pa siya ni Nanay kesa sa akin. Isang hapon ng Linggo, kararating ko lang galing sa palengke nang maabutan kong sinasaktan ni Tio Nardo si Nanay. Nagmamadali akong pumanhik sa hagdan at pagkatapos kong ibaba ang bitbit kong bigas ay pumagit na ako sa kanilang dalawa. Bakit mo sinasaktan ang nanay ko, ha? Hoy, huwag kang makialam dito ha, kung ayaw mong ikaw ang tamaan sa akin. At ikaw na babae ka, kung ibinigay mo na sana sa akin ang hinihingi ko, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Sinabi ko naman sa'yo, Nardo. Wala akong maibibigay. Wala akong pera. Ibinigay ko na sa'yo kahapon yung huling perang tinatago ko. Alam mo namang ilang araw na akong hindi nakakapangalakal dahil dito sa sakit ko. Saglit akong natigilan sa narinig kong sinabi na yon ni Nanay. Pagkatapos nun, ay humarap ako sa kanya. Nay naman, huwag mo sabihin na ibinigay mo sa kanya yung perang ipinatabi ko sa'yo. May paggagamitan tayo nun, hindi ba? Ang perang tinutukoy ko ay ang bariyang tira sa kinikita ko araw-araw. Balak kong ipatingin si Nanay sa pinakamalapit na ospital. Kaya kapag may tira akong barya, ay ipinapatabi ko talaga sa kanya. Ilang araw na kasing hindi maganda ang pakiramdam niya at hindi ko maiwasang mag-alala. Usong-uso pa naman ang dengue dito sa lugar namin. Oo, anak. Pero hayaan mo na. Medyo maayos naman na ang pakiramdam ko ngayon. Hindi mo na ako kailangan ipatingin sa ospital. Pero, Nay, Tigilan nyo na nga akong dalawa sa kaartihan nyo. Ospital. Pwe, ang dami nyong alam. Ang mabuti pa, ibigay nyo na sa akin ang hinihingi ko. Kung ayaw ninyong pareho kayong makatikim sa akin. kailangan mo ng pera? Eh di magbanat ka ng buto. Nagpapakahirap kaming kumita tapos ipansusugal mo lang. Pinapalamon ka na nga namin, ganyan ka pa. Nagdilim ang mukha nito dahil sa sinabi kong yon. Nilapitan niya ako at hinawakan sa kwelyo ng damit. Anong sabi mo? Ang talas ng tabas ng dila mo ah. Ano, kaya mo na? Matapang ka na? Baka nakakalimutan mong pamamahay ko to at kayang-kaya ko kayong palayasin anumang oras. Hindi na ako nagulat sa sinabi nitong yon. Dati pa
ay madalas na nito kaming takutin na palalayasin sa tuwing wala kaming maibigay na pera. Ang kaibahan lang ngayon, hindi na ako natatakot tuwing nagbabanta siya ng ganito. Malaki na ako at kayang-kaya ko nang magbanat ng buto para sa aming dalawa ni nanay. Eh di gawin mo. Sa tingin mo ba, hindi namin kaya? Naputol ang iba ko pang sasabihin dahil biglang lumapit sa akin si nanay at walang sabi-sabing dumukot sa bulsa ko at kinuha ang perang naroon. Kita ko yun sa buong araw kong pagkakargador sa palengke. Ito ang pera. Sa'yo ng lahat yan. Huwag ka nang magalit. Binitiwan ako ni Tio Nardo at kagad na kinuha ang perang iniaabot ni nanay. Magbibigay rin pala eh. Pinapainit niyo pa ang ulo ko. Diyan na nga kayong dalawa. Maaarte. Pagkasabi nito nun, ay tumalikod na ito at lumabas ng bahay. Anak, ayos ka lang ba? Bakit niyo po ginawa yun, Nay? Maghapon ko pong pinaghirapan yun eh. Pera lang yun, anak. Hayaan mo na. Kikitain pa naman natin yun. Medyo maayos na ang pakiramdam ko, maniwala ka. Pwede na ulit akong sumama sa'yo sa pangangalakal. Nay naman, alam niyo naman na mahirap po maghanap ng pera. Tapos, ibibigay niyo lang ng ganun-ganun. Tapos, pati pala yung perang ipinatabi ko sa inyo, wala na rin. Sinabi ko naman sa'yo, anak. Maayos na ang pakiramdam ko. Hindi mo na ako kailangan ipatingin pa sa ospital. Yun na nga po ang ikinakatakot ko, Nay. Maayos kayo ngayon, pero mamaya o bukas, lalagnatin na naman kayo. Ilang araw na pong ganyan paulit-ulit na lang, hindi po ba? Kaya mas lalong kailangan kitang ipatingin, Nay. Baka po mamaya dengue na po yan eh. Ano ka ba naman, anak? Masyado mong tinatakot ang sarili mo. Simpleng trangkaso lang ito. Maniwala ka sa akin. Hindi niyo po mayaalis sa akin, Nay, ang mag-alala sa inyo. Alangan naman pong pabayaan ko kayo. Aba, hindi po pwede yun. Alam kong nag-aalala ka lang sa akin. Kaya nga sinasabi ko sa iyo ngayon na ayos lang ako, maniwala ka. Ayos lang din po ba sa inyo? Kahit sinasaktan kayo ni Tio Nardo? Normal lang naman sa mag-asawa ang nag-aaway, anak. Normal pong mag-away, pero hindi ang manakit, Nay. Kung di po ako dumating, baka binugbog na po niya kayo eh. Para namang hindi mo kilala ang Tio Nardo mo. Ganon lang talaga yun. Tignan mo mamaya, kapag nanalo yun sa sugal, may dala na namang pagkain yun para sa atin. At kapag talo, Nay, tayo ang pagbubuntunan ng init ng ulo. Opo, Nay, kilalang kilala ko na po ang mga galawan niya. Masyado namang negatibo ang tingin mo sa kanya, anak. Dahil po yun sa pinapakita niya eh. Simula nang tumira tayo dito, akala niya, hawak po niya ang mga buhay natin. Nay, ano kaya kung umalis na lang po kaya tayo rito? Bumalik na lang po ulit tayo dun sa ilalim ng tulay, Nay. Malaki na po ako. Kayang-kaya ko na po maghanap buhay para sa ating dalawa. Alam ko naman yun, anak. Kahit nung maliit ka pa, pinatunayan mo na sa akin na kayang-kaya mo kahit tayong dalawa lang. Pero kasi anak. Pero ano, Nay? Dahil mahal niyo si Tio Nardo, kaya ayaw niyong umalis tayo rito. Pasensya ka na, anak. Alam ko naman na hindi madali sa'yo ang mga pinagdadaanan natin dito. Pero sana, anak, maintindihan mo naman ako. Ay nako, ano pa nga bang magagawa ko? Kung ayaw niyo naman, hindi ko naman po kayo pwedeng iwan mag-isa rito. Maraming salamat, anak, sa pag-intindi sa akin. O siya, magpahinga ka na muna at alam kong pagod ka. Ako na magluluto ng hapunan natin. Ako na lang po, Nay. Baka mabinat pa kayo eh. Ako na, anak. Sinabi ko naman sa'yo magaling na ako, di ba? Sigurado po ba kayo, Nay? Baka kasi mamaya bumalik na naman po ang lagnat nyo. Sigurado ko, anak. Huwag kang mag-alala. Kung ganun, sige po. Maglalaban na lang po ako. Wala na po kasi akong damit na maisusuot eh. Mamaya ka na maglaba. Kararating mo lang eh. Baka naman mapasma ka niyan. Magpahinga ka na muna. Ayos lang po ako, Nay. Dati pa naman po ganito na ginagawa ko eh. Kasi dati pa, hindi ka na nakikinig sa akin.
Hindi naman po sa ganun, Nay. Hindi po kasi ako sanay na walang ginagawa kapag nandito po ako sa bahay. May panggatong po ba tayo, Nay? Mangangahoy na muna ako. May gagamitin pa naman tayo sa ngayon. Bukas ka na mangahoy. Baka mamaya maubutan ka pa ng gabi sa kakahuyan. Sige po, Nay, maglalaban na lang po muna ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon ni Nanay, ay naging abala na kami sa kanya-kanya naming gawain. Nagluto na siya ng hapunan at ako naman ay pumunta sa poso at doon naglaba. Iisang poso lang ang meron sa lugar namin. Pangkalahatan na yon, kung kaya't madalas na may pila, lalo na kapag umaga. Kaya ang ginagawa ko, gumigising na ako ng madaling araw pa lang para mag-igib ng tubig namin. May dalawa namang kaming drum na medyo may kalakihan. Pinupuno ko yun. Ganun ang ginagawa ko sa araw-araw. Puwera na lang, kapag ganitong maglalaba ko, kailangan ko talagang makipagtiisan na pumila. Pagdating ko sa kinaroroonan ng poso, mangilan-ngilan lang ang nakapila, kaya makalipas lamang ang ilang minuto, ay nakapag-umpisa na kagad akong maglaba. Damit lang naman namin ni Nanay ang nilabhan ko, kung kaya't mabilis lang akong natapos. Ilang piraso lang naman yon dahil wala namang kaming masyadong damit. Pagbalik ko sa bahay, isinampay ko na ang mga yon sa loob dahil yun lang ang sampayan na meron kami. Tapos ka na, anak? Sige na, mauna ka nang kumain. Hihintayin ko pa ang Tio Nardo mo. Hindi na ako tumutol sa sinabing yun ni Nanay. Sanay na akong hindi siya kasabay kumain. Pumasok muna ako sa maliit naming banyo at naligo bago kumain. Ganun palagi ang ginagawa ko para diretso na tulog pagkatapos. Nay, hindi pa po ba kayo matutulog? Mauuna na po ako ah. Maaga pa po kasi akong gigising mamaya para mag-igib. Sige lang anak, hihintayin ko pa ang tiyo mo. Pagsapit po ng 10:00 at wala pa po siya, matulog na rin po kayo. Kagagaling niyo lang po sa sakit eh. Huwag niyo po munang abusuhin ng katawan niyo, Nay. Huwag mo akong alalahanin anak. Yang katawan mo ang isipin mo. Pansin ko na palagi kang naliligo sa gabi. Baka mamaya kulang ka na sa dugo niyan. Hindi naman po siguro, Nay. Hala, sige na. Matulog ka na, anak. Opo, Nay. Pagkasabi ko nun, ay kinuha ko ang saping kong karton at inilatag sa labas ng kwarto. Sa tabi ng bintana, iisa lang ang kwarto na meron kami at doon natutulog sina Nanay. Pagkahigang pagkahiga ko, kaagad akong hinila ng antok. Mga bandang 10:00, nagising ako dahil sa ingay ng nabasag na plato. Kasunod nun ay narinig ko ang galit na boses ni Tio Nardo. Anak ng sardinas na naman! Malas na buhay to. Puro na lang sardinas, sardinas! Hindi ba kayo nagsasawa? Yan lang kasi ang meron, Nardo. Inutang ko nga lang yan eh. Hindi na ako kakain. Kumain kang mag-isa mo. Mga yabag na papalapit ang sumunod kong narinig. Ang akala ko ay papasok si Tio Nardo sa kwarto, pero nagulat ako nang huminto ito sa tapat ko at bigla akong sinipa sa tiyan. Ang lakas ng pagkakasipa nito, kaya napaigik ako sa sakit. Akala mo ba palalampasin ko yung ginawa mong pagsagot sa akin kanina? Tumayo ka riyan! Ngayon mo ipakita ang tapang mo! Nardo, huwag mo naman saktan ang anak ko! Nilapitan ako ni Nanay at niyakap. Tumabi ka nga riyan, Marites! Hayaan mo kung turuan ng leksyon ang bastos na anak mong yan para naman madala! Sabihan ko na siya kanina. Ang sabi niya hindi na raw niya uulitin. Hindi ba anak? Tumingin sa akin si Nanay at nagsusumamo ang mga mata niya. Bagaman labag sa loob ko, sumang-ayon na lang ako sa gusto niyang mangyari. Opo, pasensya na po kayo sa inasal ko kanina, Tio Nardo. Hindi na po mauulit. Wala ka naman pala eh. Siguraduhin mo lang na hindi na mauulit yon.
Dahil sa susunod na bastusin mo ulit ako, hindi lang sipa ang matatanggap mo sa akin. Opo, Tio Nardo. Tatandaan ko po. Nang marinig ang sinabi kong yun, ay pumasok na ito sa kwarto. Ayos ka lang ba, anak? Nasaktan ka ba? Huwag niyo na po akong tanungin. Nakita niyo naman po kung anong ginawa niya, di ba? Ako na ang humihingi ng pasensya, anak. Natalo na naman po siguro sa sugal, kaya mainit na naman po ang ulo. Huwag ka nang maingay. Baka mamaya marinig ka niya. Sige na, matulog ka na ulit. Opo, matulog na rin po kayo. Anong oras na eh? Pagkasabi nun, ay bumalik na ako sa pagkakahiga. Sinubukan kong muling makatulog, subalit naging mailap sa akin ang antok. Pagtungtong ng 4:00, bumangon na ako para mag-igib. Bitbit ko ang 2 timba nang lumabas ako ng bahay. Nakakatatlo hanggang 5 balik ako. Depende kung gaano karami ang nabawa sa drum na iniigiban ko. Maliwanag na ang paligid nang matapos akong mag-igib. Saktong pipila pa lang ang iba. Ako naman ay inihahanda ko na ang kariton na dadalhin ko sa pangangalakal ng basura. Aalis na ba tayo, anak? Sasama po kayo? Nay, baka hindi niyo pa po kaya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayos na nga ang pakiramdam ko, anak? Naniniguro lang po ko. Baka si mamaya mabinat po kayo eh. Kapag sinabi kong kaya ko na, kaya ko na. Sige po, Nay. Kayo po ang bahala. Mamaya-maya na tayo umalis, anak. Isasangag ko lang saglit yung kanin para may almusal si Tio Nardo mo pagkagising niya. Para makapag-almusal na din tayo bago umalis. Kung ganun po mangangahoy na po muna ako, Nay. O sige anak, mag-iingat ka ha. Tumingin ka na maayos sa dinaraanan mo. Baka mamaya may ahas. Opo, Nay. Bitbit ko ang isang maliit na itak at 2 sako nang tumuwid ako sa riles. Nasa kabila lamang ang kakawyan kung saan ako mangangahoy. Pagpasok ko, wala pang 20 minuto ay lumabas ako kagad. May mga itinabi ako na kahoy nung nakaraan, kaya binalikan ko na lang ang mga yon. Pinutol-putol at inilagay ko sa sako. Pagbalik ko sa bahay, saktong tapos nang magluto si nanay. O hala anak, kain na muna tayo. Sige po, Nay. Lumapit ako at naupo sa tabi niya. Sinangag, pritong tuyo at purong kape ang almusal namin ni nanay. Kumain ka lang ng kumain, anak ha, para hindi ka kagad gutumin mamaya. Busog na nga po ako, Nay. Ako rin busog na. O paano? Tara na ba? Tara na po. Malayo-layo pa po ang lalakarin natin. Pagkatapos naming kumain, ay umalis na kami ni nanay. Salitan kaming 2 sa pagtutulak ng kariton hanggang sa makarating sa tambakan ng basura. Gaya ng inaasahan, marami nang naroon at nangangalakal din. Karamihan ay taga sa amin. Dating gawi, anak. Maghiwalay na muna tayo. Sige po, Nay. Kita na lang po tayo mamaya. Mag-iingat ka sa mga inaapakan mo ha. Baka makaapak ka na naman ng basag na bote. Opo, Nay. Kayo rin po. Pagkatapos naming magpaalam sa isa't isa, ay kanya-kanya na kaming bitbit ng sako at naglakad sa magkahiwalay na direksyon. Ganun talaga ang ginagawa namin para makarami kami. Sanay na kami sa ganitong hanap buhay, kaya hindi na namin alintana ang init ng araw at ang baho ng paligid. Marahil ay nakakadiri para sa iba ang pamumuhay namin, pero para sa amin, wala kaming dapat na ikahiya. Lumalaban kami ng patas. Yun ang importante. Bandang 3:00 ng hapon, nakita kong naghihintay na si nanay sa kinaroroonan ng kariton namin. Kaya huminto na rin ako at naglakad palapit, bitbit ang 2 sako na puno ng bakal, bote at mga plastik.
Ayos lang po ba kay Nay? Namumutla po yata kayo ah. Yun ang bungad ko sa kanya. Matapos kong mapansin na halos walang kakulay-kulay ang muka at labi niya. Ayos lang naman ako anak. Nahilo lang ako siguro dahil sa sobrang init. Ganun po ba? Uminom po muna kayo ng tubig, Nay. Tapos na anak. Halos maubos ko na nga yung laman ng tubig na baunan natin. Magpahinga po muna kayo. Mamaya-maya na po tayo umuwi. Maaga pa naman eh. Kaya ko anak. Nakapagpahinga naman na ako. Kalahating oras na yata ako nandito. Pipila pa ba tayo pagdating natin sa junk shop? Baka magabihan tayo sa daan pauwi. Sigurado po ba kayong kaya nyo maglakad, Nay? Sakay na lang po kayo rito sa kariton. Ako na po magtutulak. Hindi na kailangan, anak. Kaya ko naman maglakad. Nahilo lang talaga ako kanina. Pero ayos na ang pakiramdam ko ngayon. Sige po, Nay. Tara na po. Para makapila kagad tayo sa junk shop. Inilagay ko muna sa loob ng kariton ang mga sako namin. At pagkatapos ay nagsimula na kaming magtulak. Hindi kalayuan ang junk shop mula sa basurahan. Kaya makalipas lamang ang mahigit 10 minuto na paglalakad ay nakarating na kami roon. Dahil marami-rami ang nakapila, kailangan pa naming maghintay. Kalahating oras din siguro kaming naghintay bago natapos. Magkano pong kinita natin, Nay? 300 anak. May pambili na tayo ng bigas at ulam. Tara na po sa palengke. Baka wala na po tayong maabutan na ulam doon. Mula sa junk shop, 10 minuto na naman ang nilakad namin papuntang palengke. Ako na po ang papasok, Nay. Hintayin nyo na lang po ako rito. Sige anak. Oh, eto ang pambili. Matapos kong kunin ang pera, ay naglakad na ako papasok ng palengke. Sa mga nagtitinda ng bigas ako unang nagpunta. Bumili ako ng 2 kilo. Sunod kong pinuntahan ay ang pwesto ng mga nagtitinda ng ulam. 1/4 na karne ng manok ang naisip kong bilhin. Bumili rin ako ng 1 pirasong sayote. Palabas na sana ako ng palengke nang may maispatan akong pamilyar na tao. Akala ko nung una namamalikmata lang ako, pero nang tignan kong muli, napagtanto kong hindi nga ako nagkamali. Ang taong nakita ko ay walang iba kundi si Tio Nardo. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae. Nakayakap pa ang 1 braso ng babae sa bewang ni Tio. Nang mga sandaling yon ay mistula akong ipinako sa aking kinatatayuan. Unang pumasok sa isip ko ay si Nanay. Sigurado kong masasaktan siya kapag nalaman niyang niloloko siya ni Tio Nardo. Natoy! Lumingon ako sa pinanggalingan ng boses. Nakita ko si Nanay Marites na sinisenyasan akong lumapit sa kanya. Hindi ko napansin na tanaw niya pala ako mula sa kinaroroonan niya. Sa takot na baka tumingin siya kung saan ako nakatingin kanina, nagmamadali na lang akong lumapit sa kanya. Bakit ang tagal mo? Ano bang tinitignan mo roon? Ha? Wala po, Nay. Tara na po, malapit na pong gumabi. Pagkasabi ko nun, ay inilagay ko na sa kariton ang mga dala ko at nagsimulang magtulak. Habang naglalakad pa uwi, laman ng isip ko ang eksenang nakita ko. Magkahalong galit at awa ang nararamdaman ko. Galit para kay Tio Nardo at awa naman para kay Nanay. Hanggang sa makauwi na kami ng bahay, ay lumilipad pa rin ang isip ko. Sandali nga. Ayos ka lang ba, anak? Kanina ko pa napapansin na tahimik ka. May problema ba? Ha? Wala po, Nay. Napagod lang po siguro ako. Huwag yun na lang po akong pansinin. Hala, sige, magpahinga ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag kakain na. Hindi, Nay. Kung may dapat mang magpahinga sa atin, kayo po yun. Kanina pa po kayo namumutla eh. Ako na po magluluto. Magpahinga na lang po kayo. Mawawala rin naman ito mamaya, anak. Nay, wag na po matigas ang ulo. Ipahinga nyo na po muna ang katawan nyo. Sigurado ka bang kaya mo magluto mag-isa? Oo naman po.
Dati ko naman na po itong ginagawa eh. O siya, sige. Iidlip lang muna ako ha. Ikaw nang bahala rito. Opo, Nay. Nang pumasok si nanay sa kwarto, ay napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago sa kanya ang natuklasan ko. Ayokong maglihim sa kanya, pero hindi ko rin naman kayang makita siya na umiiyak. Iniisip ko pa lang ang pwede niyang maging reaksyon. Parang ako na ang nasasaktan. Para malibang, itinuon ko na lang ang atensyon sa pagluluto. Malapit na akong matapos nang dumating si Tio Nardo. Aba, ang bango ng niluluto mo ah. Ano yan? Kahit narinig ko ang tanong niya na yon, ay hindi ako nag-abalang sumagot. Dahil doon, lumapit siya sa akin at binatukan ako. Bingi ka ba o pipe? Kinakausap kita, hindi ka man lang sumasagot. Humarap ako sa kanya at tinignan ko lang siya. Tinging nanunumbat, tinging may kahalong galit. Ang sama mong tumingin ah. Gusto mo na naman bantamaan? Akmang aambahan na sana ako nito ng suntok nang lumabas si nanay. Dali-dali siyang lumapit sa amin at inawat si Tio Nardo. Teka, sandali. Ano ba nangyayari dito? Yang magaling mong anak eh. Tinatanong ko kung anong niluluto niya. Tinignan ba naman ako na masama? Akala mo talaga papalag eh. Pagod kasi si Natoy Nardo. Pagpasensyaan mo na. Gutom ka na ba? Ipaghahain na kita. Pagsabihan mo yung anak mo ha. Kapag ako napuno talaga dyan, sasamain talaga sa akin yan. Hayaan mo't pagsasabihan ko. Sige na, maupo ka na. Sasandukan kita. Luto na ba yung niluluto mo, anak? Opo, Nay. Kain na po kayo. Lalabas lang po muna ako. Iniwan ko silang dalawa. Lumabas ako at tumambay sa may riles. Ilang minuto rin akong nakaupo roon nang tawagin ako ni nanay. Natoy, anak. Pumasok ka na. Abat gabi na. Tumayo ako at naglakad. Wala na si Tio Nardo sa kusina nang pumasok ako sa loob ng bahay. Maupo ka na. Sige na. Sasandukan kita, anak. Ako na lang po, Nay. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang platong hawak niya. Dahil dun, nahawakan ko ang kamay niya at nagulat ako dahil sobrang init nun. Tumingin ako sa kanya at idinampi ang isa kong kamay sa noo niya. Hala, sobrang init niyo po, Nay ah. Dadaling ko na po kayo sa ospital. Anong ospital, anak? Ayos lang ako. Lagnat lang ito. Nabinat lang ako siguro. Mawawala rin naman ito kagad, anak. Huwag ka na mag-alala. Pero Nay, hindi po normal ang lagnat na yan. Sobrang init niyo po eh. Baka mamaya kumapano po kayo. Dadaling ko na po kayo sa ospital. Teka lang po. Dumakbo ako papasok sa kwarto at tinawag si Tio Nardo. Tio Nardo, kailangan po natin dalhin sa ospital si nanay. Sobrang init po niya. Mainit lang, ospital na kagad. Sabihin mo sa kanya, itulog niya lang yon. Bukas niyan, wala nang sakit niya. Kung ayaw niyo po kami samahan, ako na lang po magdadala sa kanya sa ospital. Pumunta kayo kung gusto nyo. Huwag nyo akong dinadamay sa kaartihan yung dalawa. May ospital pa kayong nalalaman. Bakit may pambayad ba kayo? Wala naman, di ba? Kaya kung ako sa inyo, itulog nyo na lang yan. Bagamat nasaktan ako sa mga sinabi nito, pinigilan ko ang sarili ko na huwag magpadala sa galit. Lumabas ako ng silid at nilapitan si nanay. Nang mga oras na yon, ay ramdam kong nangihina na ang katawan niya dahil nakakapit siya sa mesa. Nay, dadalhin na po kita sa ospital. Tara na po. Anak, hindi na kailangan. Magpapahinga na lang ako. Kahit ngayon lang, Nay. Ako naman po ang sundin nyo. Kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo, hindi ko po alam ang gagawin ko, Nay. Akala ko ay tututol pa si nanay. Subalit, hindi na ulit siya nagsalita pa. Kaya lumapit na ako at inalalayan siyang maglakad. Nang nasa labas na kami, ay saglit ko siyang binitiwan para kunin ang kariton.
Sakay na po kayo rito, Nay. Dahan-dahan lang po tayo. Anak, malayo ang ospital dito sa atin. Sigurado ka bang kaya mo? Basta't sumakay lang po kay Nay. Huwag niyo po akong isipin. Ang mahalaga po, madala kita ron kaagad. Tinulungan ko siyang makasakay at siniguro ko muna na maayos ang pagkakaupo niya bago ako nagsimulang magtulak. Halos 30 minutos akong nagtutulak ng kariton. Kaya mo pa ba, anak? Igilid mo kaya muna para makapagpahinga ka. Hindi pa tayo nangangalahati sa pupuntahan natin. Ayos lang po ako, Nay. Kaya ko pa po. Nagpatuloy ako sa pagtutulak at hindi alintana ang pagod na nararamdaman. Makalipas ang mahigit 1 oras na pagtutulak, sa wakas ay nakarating din kami sa aming destinasyon. Tinulungan kong bumaba si nanay at inalalayang maglakad papasok. Inaasahan kong may doktor o nurse na kagad sasalubong sa amin, subalit hindi yun nangyari. Tulungan niyo po ang nanay ko. Ang taas po ng lagnat niya. Parang walang narinig ang mga naroong nurse dahil wala man lang nag-abalang lumapit sa amin. Nilapitan pa kami ng gwardya at pinipilit na palabasin. Isang doktor ang nakita kong naglalakad sa isang pasilyo, kaya hindi ako nag-atubiling lumapit. Dok, gamutin niyo po ang nanay ko. Parang awa niyo na po. Huminto ang nasabing doktor at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos nun, ay sinenyasan nito ang gwardya na palabasin ako. Nilapitan ako ng sikyo at hinila pabalik sa kinaroroonan ni nanay. Umuwi na lang tayo, anak. Tara na. Pero Nay, may higit 1 oras po tayo naglakad. Nandito na po tayo. Ngayon pa ba tayo babalik? Hindi mo naiintindihan, anak. Hindi nila tayo aasikasuin dahil alam nilang wala tayong pera. Kaya tara na, umuwi na lang tayo. Nanlalambot ang mga tuhod ko dahil sa sinabing yun ni nanay. Hindi ko alam na may ganun palang patakaran sa mga ospital na kapag dukha ka, wala silang pakialam kahit nag-aagaw buhay ka pa. Kaya pala wala man lang lumapit sa amin at sa halip na serbisyo ay nanghuhusgang tingin lang ang natanggap namin mula sa kanila. Tara na, anak. Umuwi na tayo. Hindi po tayo uuwi hanggat hindi po kayo nagagamot, Nay. Kung ayaw nila tayo tanggapin dito, maghahanap po tayo ng ibang tatanggap sa atin. Kahit malayo po, ang mahalaga ay magamot ka po. Ito lang ang alam kong ospital, anak. Kung meron mang iba, malamang na hindi rin tayo tatanggapin, kaya sige na. Sundin mo na lang ako, anak. Umuwi na lang tayo. Magsasalita pa sana ako, subalit naudot yun dahil biglang sumingit sa usapan namin ang lalaking gwardya. May kilala akong pwedeng makatulong sa inyo. Yun ay kung interesado kayong malaman kung sino siya at kung taga saan. Sabay naming tinignan ang lalaki dahil sa sinabi nitong yun. Interesado po ako. Sino po siya at taga saan? Esmeralda ang pangalan niya. Isa siyang tanyag na manggagamot. Hindi lang sa isla nila, kundi pati na rin sa mga karatig na isla. Maraming dumadayo sa kanya para magpagamot. At sa pagkakaalam ko, lahat sila ay gumaling. Bigla akong nabuhayan ng pag-asa dahil sa narinig ko. Talaga po? Saan po namin siya makikita? Pwede niyo po ba kaming samahan? May kalayuan dito ang baryo niya. Tatawid ka pa ng dagat para lang makarating doon. Pero kahit malayo, hindi naman masasayang ang pagod mo. Sa pagkakaalam ko rin, libre ang panggagamot niya. Gusto po namin siyang puntahan. Pwede niyo po bang ituro sa amin ang daan papunta po ron? Merong pantalan 5 kilometro ang layo mula rito. Malayo pero marapit lang yun kung interesado talaga kayo. Ano, itutuloy ko pa ba? Teka muna. Totoo ba yung sinasabi mo tungkol sa manggagamot na yon? Baka naman mamaya kwentong barbero lang yan. Kung ayaw niyo maniwala, hindi ko naman kayo pinipilit eh. Ang sa akin lang naman. Gusto ko lang makatulong. Naaawa kasi ako sa inyo eh. Kuya Guard, ano po sunod namin gagawin pagdating po sa pantalan na sinasabi nyo?
Hanapin niyo yung bangka na papuntang Isla Dalakit. At pagdating niyo ron, madali niyo na lang mahahanap ang bahay ni Esmeralda dahil kilala siya sa buong isla. Maraming salamat po sa impormasyon. Pupunta po kami ngayon doon mismo. Tara na po, Nay. Pagkasabi nun, ay inalalayan ko ng maglakad si nanay at tinulungang makasakay sa kariton namin. Bago namin lisanin ang ospital, ay muli akong nagpasalamat sa gwardya. Ang layo na narating natin, anak. Kanina ka pa nagtutulak. Alam kong pagod na pagod ka na. Huwag niyo po akong alalahanin, Nay. Ayos lang po ako. Kung meron man po akong nararamdaman ngayon, galit yun dahil hindi nila tayo tinanggap kanina sa ospital. Nakakagalit nga. Pero wala naman tayong magagawa, anak. Mahirap lang kasi tayo. Bakit nga naman sila mag-aaksaya ng oras sa mga taong hindi naman kayang bayaran ang serbisyo nila, hindi ba? Mabuti na rin na hindi nila tayo tinanggap kaysa naman tanggapin nila tayo tapos sila rin lang ang tatapos sa akin. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? May ganun din kasing pangyayari, anak. Tatanggapin ka nila, pero kapag alam nilang wala kang pera, tutuluyan ka na lang nila. Ganun po ba ang nangyari kay Tatay, Nay? Isinugod po siya sa ospital dati, hindi po ba? Pero wala pang isang araw, binawian na po kagad ng buhay. Hindi ko alam, anak. Ayokong isipin na ganun na nangyari sa tatay mo. Ayoko rin po sanang isipin, Nay, pero mukhang ganun nga po ang nangyari. Kung ganun nga, sana makarma ang doktor na gumawa nun sa kanya. O siya, malayo pa ba tayo, anak? May isang oras ka na yatang nagtutulak ng kariton. Hinahanap ko nga po kung saan banda rito ang pantalan na sinasabi ng gwardya, Nay. Wala po kasi akong makita. Baka banda pa po roon. Nagpatuloy pa ako sa pagtutulak hanggang sa makita ko ang hinahanap namin. Nasa kabilang kalsada yon, kaya tumawid pa kami. Inaasahan ko na wala na kaming maaabutang bangka dahil anong oras na. Pero nagkamali ako. Hindi pa man kami tuluyang nakakalapit, ay 3 bangkero ang kagad na lumapit sa amin at nagtanong kung saan kami papunta. Pagkatapos kong sabihin kung saan kami pupunta, ay isa sa 3 lalaki ang nagsabi na sa kanya kami dapat sumakay dahil doon ang ruta niya. Una kong pinasakay si nanay at sumunod naman ako. Inabot kami ng halos 1 oras sa gitna ng dagat bago nakarating sa isang isla. Bagaman malalim na ang gabi, kitang-kita pa rin ang buong paligid dahil sa maliwanag ang buwan. Matapos ituro sa amin ng lalaki ang bahay ni Aling Esmeralda, ay kagad din itong nagpaalam. Naglakad na kami ni nanay papunta sa bahay ng manggagamot dahil naiwan sa pantalan ang dala naming kariton. Mukhang masarap manirahan dito. Tahimik at payapa. Oo nga po, Nay. Ang sarap pa po ng hangin. Hindi katulad po sa atin, amoy usok. At halatang maganda rin dito. Tignan mo. Kahit gabi, maaliwalas pa rin tignan ang paligid. Oo nga po, Nay. Lalo na po siguro kung umaga. At tignan niyo po, ang dami pong puno ng nyog. Huwag mong lakasan masyado ang boses mo, anak. Baka makabulahaw tayo, nakakahiya naman. Dayo lang tayo rito. Pasensya na po, nawala po sa isip ko. Saan nga ulit dito yung bahay ng manggagamot? Bigla akong nalito. Halos pare-pareho lang kasi ng disenyo ang mga bahay rito. Yung may malawak na bakuran daw po, Nay. Pagkasabi nun, ay itinuro ko ang isang bahay kubo na nasa hindi kalayuan. Malapit na po pala tayo, Nay. Dalian po natin. Binilisan namin ang paglalakad at maya-maya lang ay nakarating na kami sa tapat mismo ng bahay ng babaeng manggagamot. Kaagad kong naamoy ang samot-saring amoy ng mga halamang gamot na nakatanim sa bakuran ng bahay. Tao po! Tao po! Lakasan mo pa ang boses mo, anak. Baka hindi marinig sa loob. Opo. Bebuelo ulit sana ako para tumawag. Subalit naudlot yun dahil biglang bumukas ang pintuan at mula roon ay isang matandang babae ang lumabas. Mukhang alam na kagad nito
kung ano ang sadya namin dahil naglakad ito palapit at binuksan ang kawayan nitong gate. Pumasok kayo. Pumasok kami sa bahay nito at naupo sa isang pahaba na upuan. Mukhang malayo ang pinanggalingan ninyong dalawa. Oo, Manang. Galing pa po kaming syudad. Mabuti nga po at may nasakyan pa kaming bangka papunta rito. Palagi talagang may mga bangkero sa pantalan. Kahit 10 oras na naggabi. Yung iba kasi sa kanila, doon na natutulog. Kaya po pala. Siya po pala, Manang. Ako nga ho pala si Marites. At ito naman po ang anak ko na si Natoy. Tumingin ako sa matandang babae at ngumiti matapos kong marinig na ipinakilala ako ni nanay. Usapang matatanda, kaya tamang kinig na lang ako sa kanilang dalawa. Pasensya na po, Manang, kung napasugod po kami rito nang wala sa oras. May nakapagsabi po kasi sa amin na magaling daw po kayong manggamot. Kaya dito po kami tumuloy matapos kaming hindi tanggapin sa ospital na pinuntahan namin. Galing kayong ospital ka ba? Mukhang kilala ko na kung sino ang tinutukoy mong tao na nagsabi sa inyo ng tungkol sa akin. Baka nga po magkakilala kayo. Sa kwento pa lang po kasi niya, mukhang kilalang-kilala ka niya. Ay, teka nga pala. Anak, naitanong mo ba ang pangalan ng gwardyang yon? Hindi po, Nay. Basta nagpasalamat lang po ako sa kanya. Si Miguel iyon. Taga rito lang din sa isla. Ganun po ba? Kaya po pala kilalang-kilala ka niya. Pwede. Masyado nang malalim ang gabi. At alam kong pagod kayong dalawa. Kaya bukas ko natitignan ang kalagayan mo. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Sumunod kayo sa akin. Nagkatinginan muna kami ni nanay bago kami kumilos para sumunod sa matanda. Pumasok kami sa isang silid na tanging kurtina lang ang nagsisilbing pintuan. Dito kayo matulog. Pagpasensyahan nyo na kung maliit. Nakikita nyo naman na hindi kalakihan itong kubo ko. Wala pong problema sa amin, Aling Esmeralda. Ayos nga lang po sa amin kahit sa upuan lang po kami matulog. Mabuti naman kung ganon. Bueno, maiwan ko na muna kayo para baka magpahinga na tayong lahat. Pagkasabi nun ay lumabas na ang matanda at naiwan kaming dalawa ni nanay. Nay, mukha po siyang masungit, no? Parang hindi naman, anak. Tignan mo nga, binigyan pa tayo ng maayos na matutulugan. Makakapagpahinga na tayo. Lalong-lalo ka na. Ang layo rin ang narating natin. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko na pagod ka, anak. Oo nga po, Nay. Ang layo po ng narating natin. Sana lang talaga magamot ka po ni Lola Esmeralda para hindi masayang yung pagpunta natin dito. Sana nga, anak. Gusto ko na rin gumaling para hindi na ako nagiging pabigat sa'yo. Hindi ka naman po pabigat, Nay. Kung may pabigat man po sa bahay, si Tio Nardo po yun. Pabigat na nga, wala pa pong puso. Hindi man lang tayo sinamahan. Hindi ka man lang ba nagagalit sa kanya, Nay? Halata namang wala siyang pakialam sa'yo. Hindi ko alam, anak. Pero mas gusto kong intindihin siya palagi kaysa naman mag-away pa kaming dalawa. Mahal na mahal mo talaga siya, Nay, no? Oo, anak. Kaya nga hanggat maaari gusto ko sana na magkasundo kayong dalawa. Kapag kasi nakikita ko kayong nag-aaway, ako ang nahihirapan. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang kakampihan ko. Naiintindihan ko naman po na mahal niyo po si Tio Nardo, Nay. Sana lang, ganun din siya sa inyo. Oo naman, anak. Kung hindi tayo importante sa kanya, sana matagal niya na tayong pinalayas. Napapakinabangan kasi tayo na ni Tio. Natutustusan natin ang bisyo niya kaya ganun siya sa atin. Huwag na nga natin siyang pag-usapan, ang mabuti pa. Matulog na tayo. At anong oras na rin? Mauna na po kayo, Nay. Hindi ko pa po alam kung makakatulog ako eh. Parang hindi po ako sanay na matulog sa ibang bahay. Ganun ba? O siya, sige. Mauuna na ako kung ganun. Kanina pa akong inaantok. Sige po, Nay. Namayani ang nakakabinging katahimikan sa loob ng silid
nang makatulog na si nanay. Ako naman ay nanatiling gising at nakipagtitigan sa bubong. Makalipas ang ilang sandali, may narinig akong tila kaluskos mula sa labas. Bumangon ako at balak ko sanang buksan ang bintana para sumilip. Subalit pinigilan ako ng isang boses mula sa aking likuran. Masyadong malamig ang ihip ng hangin. Kung bubuksan mo yan, baka lamigin lang kayo. Humarap muna ako sa matanda bago ako nagsalita. Pasensya na po. May narinig po kasi akong kaluskos sa labas. Titignan ko lang po sana. Baka guni-guni mo lang yun. Ang mabuti pa, iho. Matulog ka na. Sige po. Pasensya na po kung naistorbo ko po ang tulog nyo. Pagkasabi ko nun, ay bumalik na ako sa pagkakahiga at pumikit. Wala pang 5 minuto ay may narinig na naman akong kaluskos. Subalit binaliwala ko na lang yon. Hanggang sa tuluyang mag-umaga ay nanatili akong gising. Nang mapansin kong maliwanag na sa labas, ay bumangon ako at lumabas ng silid. Mula sa bintana ay nakita ko si Lola Esmeralda na abala sa pagdidilig ng mga tanim niya sa bakuran. Magandang umaga po, Lola Esmeralda. Sa halip na bumati pabalik, ay sinenyasan niya akong lumapit. Lumabas ako ng bahay at lumapit sa kanya. Ano po yun, Lola Esmeralda? Pumitas ka na mga dahon niyang halaman sa tabi mo. Sa may pinakadulo mo putulin. Nang marinig ang sinabi nitong yun, ay dumako ang tingin ko sa halaman na tinutukoy nito. Hindi pamilyar sa akin ang naturang tanim. Yun ang unang beses na nakakita ko ng ganun. Ano pong tawag sa halaman na to, Lola Esmeralda? Tawa-tawa ang tawag yan. Ipinaiinom yan sa mga taong kinakikitaan ng sintomas ng dengue. Para kay nanay po ba tong pinapamitas ko? Ganun na nga. O nakita ko pa lang sa kanya kagabi. Alam ko na kung ano ang sakit niya. Gustuhin ko man siyang painumin kagad na gabi na dumating kayo. Hindi pwede dahil bawal itong ipainom kapag hindi normal ang pagtibok ng puso ng taong iinom. Masyadong mabilis ang tibok ng puso niya kagabi. Siguro dahil sa pagod. Hindi ko maiwasang humanga sa mga sinabing yun ni Lola Esmeralda. Kagabi pa lang pala ay alam na kagad nito kung ano ang sakit ni nanay kahit hindi pa niya sinusuri. Ano pong gagawin ko rito pagkatapos ko pong mamitas? Hugasan mo lang at ibaba mo sa lamesa. Ako na bahala. Sige po. Ito po, tama na po ba to? Ipinakita ko sa matanda ang mga napitas kong tawa-tawa. Tama na yan. Hugasan mo sa loob. Ayusin mo ha, para maalis ang dumi at alikabok. Opo. Bumalik ako sa loob at dumiretso sa banggiran para hugasan ang hawak-hawak kong halamang gamot. Para masiguradong malinis, inisa-isa ko pa yung hugasan. Saktong katatapos ko lang maghugas nang pumasok si Lola Esmeralda. Tapos na ba? Akin na para mailagay ko na rito. Ibinigay ko sa kanya ang mga yon at nakita kong inihulog niya yon sa isang kaserola na mayroong kumukulong tubig. Mamaya, pag-iisig ng nanay mo, painumin mo siya nito. Gagaling na po ba kagad si nanay kapag nakainom po siya niyan? Unti-unti, aabutin ng ilang araw bago tuluyang maging maayos ang pakiramdam niya. Ayos lang po. Ang importante po ay gagaling na po siya. Si nanay na lang po kasi ang meron ako. Hindi ko po kakayanin kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya. Nabanggit ng nanay mo, nagaling kayo ng ospital bago kayo pumunta rito. Ano bang ginagawa niyo roon? Doon ko po sana kasi dadalhin si nanay. Kaso po pagdating po namin doon, wala man lang po pumansin sa amin. Nagmakaawa pa nga po ako sa isang doktor pero tinignan niya lang po kami mula ulo hanggang paa at pagkatapos tinalikuran. Ang sabi po ni nanay kaya daw ganun ang nangyari dahil alam po nila na wala po kaming pera. Totoo yan. May mga ospital talagang ganyan.
Pera muna bago serbisyo. Isa siguro yun sa dahilan kung bakit maraming sumusugod dito para magpagamot. Alam kasi nilang hindi sila tatanggapin sa mga ospital. Pero, napapagaling niyo naman po sila, hindi po ba? Oo, pero Nagtaka ako nang mapansin kong bigla itong nalungkot at tumingin sa malayo. Pero ano po, Lola Esmeralda? Nanatili pa rin itong nakatingin sa malayo at parang hindi narinig ang sinabi ko. Nilapitan ko siya at kinalabit sa braso. Lola, Halatang nagulat pa ang matanda sa ginawa kong pagkalabit dahil napaigtad dito. ayos lang po ba kayo, Lola Esmeralda? Bigla po kasi kayong natulala eh. oo, ayos lang ako. May bigla lang ako naalala. Bueno, hindi pa rin ba gising ang nanay mo? Teka lang po, sisilipin ko lang. Iniwan ko saglit si Lola Esmeralda para tignan kung gising na si nanay. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko siyang pabiling-biling ang ulo na para bang nananaginip ng masama. Nagmamadali akong lumapit at nang hawakan ko siya, ay doon ko lang nalaman na nag-aapoy siya sa lagnat. Nagmamadali akong lumabas para tawagin ang matanda. Lola Esmeralda! Lola Esmeralda! Si nanay po! Nang marinig ang sinabi ko, ay tumayo ang matanda at naglakad palapit. Kagad niyang nilapitan si nanay at sinuri. Nagdedeliryo siya dahil sa sobrang taas ng lagnat niya. Pumunta ka sa likod. May mga kang makikita ron. Doon ka kumuha ng tubig at ilagay mo sa maliit na palanggana. Magmadali ka. Sinunod ko ang sinabing yun ni Lola Esmeralda. Paglabas ko ng kwarto, ay kumuha muna ako ng maliit na palanggana sa kusina at tumakbo papunta sa likod. Nang makita ko ang banga na tinutukoy ng matanda, ay nilapitan ko yun at inalis ang takip. Gamit ang isang latang baso na naroon, ay nagsalok ako ng tubig. Napaigtad pa ako dahil sobrang lamig pala ng laman nun. Pagkatapos kong lagyan ng tubig ang dala kong palangganita, ay muli ko yung isinara at patakbo akong bumalik sa loob ng bahay. Pagpasok ko sa kwarto, ay kagad na kinuha sa akin ni Lola Esmeralda ang dala ko. Ibinabad niya roon ang hawak niyang tela at pagkatapos pigaan, ay inilagay niya yon sa noo ni nanay. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay unti-unting kumalma ang katawan ni nanay. Ano po nangyari kay nanay? Bakit po siya nagkaganon, Lola Esmeralda? Yun na ka. Nagdeliryo siya. Nangyayari talaga yun kapag nag-aapoy sa lagnat ang isang tao. Pero Lola Esmeralda, ayos na po ba siya? Hindi pa. Pinakalma ko lang ang katawan niya sa pagdideliryo. Pero mataas pa rin ang lagnat niya. Halika, ituloy mo itong ginagawa ko at ihahanda ko na ang iinumin niyang gamot. Sige po, ako na po riyan. Salamat po, Lola Esmeralda. Nang lumabas ang matanda, ay itinuloy ko ang ginagawa niyang pagpupunas sa muka at mga kamay ni nanay gamit ang isang basang tela. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang matanda at may hawak na mangkok. Doon ka pumwesto sa may ununan. Hawakan mo ang ulo niya at itaas mo ng konti para hindi matapon ang gamot na ipapainom natin sa kanya. Opo, Lola. Gaya ng iniutos niya, pumwesto ko sa may bandang ulunan ni nanay at hinawakan siya sa ulo. Dahil walang malay, kinailangan pang pisilin ng matanda ang bibig ni nanay para bumukas yun at maipasok ang kutsara na merong gamot. Habang ginagawa nito yun, ay mataman lang akong nakamasid. Ayos na, iho. Pwede mo na siya bitiwan. Ilang araw po bago tuluyang gumaling si nanay, Lola Esmeralda. Hindi ko masabi kung ilang araw ang aabutin bago siya gumaling. Pero huwag ka mag-alala. Mabisa ang gamot na pinainom ko sa kanya. Kaya siguradong gagaling siya. Salamat po talaga sa inyo, Lola Esmeralda. Huwag ka muna magpasalamat sa akin dahil hindi pa naman siya magaling. Bueno, bakit pala ikaw ang kasama niya pumunta rito? Wala ba siyang magulang, kapatid, o kaya asawa? Ulila na po si nanay.
Si tatay naman po, 5 taon pa lang po ako nang mamatay po siya. May bago pong kinakasama si nanay, pero wala naman po yung pakialam sa amin. Ibig mo't sabihin, nasa bahay niyo lang yon? Yung bago kinakasama ng nanay mo? Ganun na nga po. Wala naman po kasing trabaho yon, sa totoo lang. Ayoko nga po sa kanya eh. Pero dahil mahal po siya ni nanay, wala po akong magawa kundi sumuporta na lang. Nakikita ko sobrang mahal na mahal mo, nanay mo. Ang swerte niya at may anak siyang katulad mo na handang gawin ang lahat. Pero wala po akong magawa para protektahan siya sa sakit. Wala po akong nagawa nung ipinagtabuyan po kami sa ospital. Ang mahalaga ay sinubukan mo siya dalhin doon. At dahil sa ginawa mong yon, napadpad ka rito sa isla namin. Akala ko, hindi na magyayari ang matagal ko nang hinihintay na magyari. Po, ano po bang ibig niyong sabihin? Sa halip na sagutin ang tanong ko, tumayo ang matanda at may kinuha sa loob ng isang lumang tukador. Isang kahon na may kahabaan ang nakita kong hawak nito. Nang muling humarap sa akin, nang buksan ito yon, ay tumambad sa paningin ko ang kagamitan na hindi pamilyar sa akin. Lola Esmeralda, ano po ang mga yan? Mga lumang kagamitan ng tatay ko. Anting-anting, buntot ng page at krusipiho. Anting-anting? Tama po ba ang narinig ko sinabi nyo? At para saan po yung buntot ng pagi at krusipiho? Dating manunugis na kaswang ang tatay ko. Itong anting-anting ang nagsisilbi niyang lakas at proteksyon. At itong krusipiho naman at buntot ng pagi ang kanyang armas. Po, aswang po. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Akala mo siguro ay nagbibiro lamang ako. Hindi naman po sa ganun. Nabigla lang po ako. Hindi ko po kasi alam na meron talagang aswang. Ang akala ko po kasi dati sa mga palabas lang po may ganun eh. Totoo sila, iho. At mas nakakatakot sila kaysa sa mga nakikita mo sa palabas. Kung ayaw mo maniwala sa akin, subukan mo sumilip sa bintana mamayang gabi kapag may narinig kang kaluskos. Alam nila na may bisita ako, kaya umaali-aligid sila dito. Ibig niyo po sabihin, aswang po yung naririnig kong ingay kagabi? Kaya po ba pinigilan niyo po akong magbukas po ng bintana? Ganun na nga. At hindi yun iisa. Marami sila. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang takot sa mga nalaman ko. Kung nagkataon pala na binuksan ko ang bintana kagabi, malaki po ang posibilidad na wala na sana ako ngayon. Hindi. Kahit buksan mo yun ay hindi ka nila aatakin. Hindi pa. Dahil may tamang araw silang itinakda para dyan. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Katulad ng mga naunang tao na nagpunta rito para magpagamot sa akin. Gagawin din kayong alay na mga ito rito sa isla. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, pupunta sila rito para kunin kayo mag-ina. Sila ang magbibigay sa inyo sa mga gamunan. Ang mga tao? Pero bakit po? Hindi naman po yata makatarungan yun, Lola. Maaari ngang hindi makatarungan. Pero yun lang ang paraan para manatili silang buhay. Dahil kapag wala silang maibigay na pagkain sa mga aswang, sila o ang mga mahal nila sa buhay ang mga nganib. Sa madaling salita, biktima lang din sila. Para po pala kayong mga biyag dito. Kung ganun, bakit hindi na lang po kayo umalis? Marami nang nagtangka, pero walang nagtagumpay. Maraming nakabata sa paligid kaya walang makakatakas. Yung mga bangkero sa pantalan, akala mo ba normal na tao sila? Mga aswang din yon. Dahil sa sinabing yun ni Lola, napagtanto ko na malabo ngang may makatakas na tao mula rito sa isla. Kung ganun po, malabo na pala kami makaalis dito ni nanay. Ang saklap naman. Gusto ko lang naman gumaling si nanay kaya kami nagpunta rito eh. Bakit kailangan mangyari po ang ganito? Katulad na sinabi ko kanina, kaya ka napadpad dito sa isla para makilala kita
Dahil ikaw ang matagal ko nang hinihintay. Hindi ko pa rin po alam kung ano po ang ibig niyo sabihin, Lola Esmeralda eh. Bakit niyo po ako hinihintay? Bago nawala ang tatay ko, inahabilin niya sa akin na itago ko ang gamit niya at ibigay sa taong nararapat. Taong magtutuloy sa kanyang nasimulan. Taong may busilak na puso. Ibig niyo po bang sabihin? Oo, Natoy. Alam ko, nararamdaman ko. Ikaw ang taong matagal ko nang hinihintay na dumating. Ang taong magbabalik ng kapayapaan dito sa isla namin. Ako po? Pero paano niyo po nasabi na ako po ang taong hinihintay niyo? Dahil nagawa mong buksan nang walang kahirap-hirap yung banga sa likod. Marami na akong inutusan na kumuha ng tubig roon. Pero wala ni isa sa kanila ang nakapagbukas. Pagmamayari ni tatay ang banga na yon. Kaya alam kong kagustuhan niya ang nangyari para malaman ko na ikaw ang taong hinihintay ko. At isa pa, halika, hawakan mo ito. Nag-aalangan man, lumapit pa rin ako sa matanda. Bakit po? Hawakan mo ito. Itinuro nito ang anting-anting na nasa loob ng kahon. Bagamat naguguluhan pa rin, sinunod ko ang sinabi nito. Pagdampi ng 2 kong daliri sa anting-anting, ay bigla yung kuminang. Hala, ano po nangyayari? Bakit bigla pong kuminang? Ibig sabihin, alam ng anting-anting na ikaw ang susunod ng tagapangalaga, na para bang natutuwa siya dahil sa wakas ay nagtagpo na kayong dalawa. Anong masasabi mo? Naniniwala ka na ba na ikaw ang matagal ko nang hinihintay? Hindi ko po alam, Lola. Naguguluhan pa rin po ako dahil sa bilis po ng mga nangyayari. Alam kong yan ang sasabihin mo. Hindi bale. Sa Biyernes pa naman ang kabilugan ng buwan. May 2 araw ka pa para mag-isip. Nasa sayo ang desisyon kung tatanggapin mo ang anting-anting o hindi. Parang sumakit po bigla ang ulo ko dahil sa mga nalaman ko. Magpapahangin po muna ako saglit. Hindi ko na hinintay na sumagot ang matanda. Lumabas na kagad ako ng kwarto. Makalipas ang ilang minuto, ay natagpuan ko ang sarili ko na naglalakad sa dalampasigan. Bawat tao na madaanan ko ay sinusundan ako ng tingin. Marahil ay iniisip nila ng mga sandaling yon na meron na naman silang maipapakain sa mga aswang. Nang pabalik na ako sa bahay ni Lola Esmeralda, may isang batang babae na lumapit sa akin. Siguro ay nasa 5 o 6 na taong gulang na ang batang yon. Wala siyang sinabing kahit ano. Inabot lang niya sa akin ang isang kabibi at bago pa man ako makapagpasalamat ay mabilis na itong tumakbo palayo. Habang sinusundan ko ng tingin ang batang babae na yon, ay isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Patakbo kong umuwi at agad kong nilapitan si Lola Esmeralda. Nakapag-isip-isip na po ako, Lola. Kung sa tingin niyo po talaga na ako ang taong hinihintay niyong dumating, tinatanggap ko na po ang anting-anting. Inaasahan ko na tatanggapin mo ang anting-anting. Pero hindi ko inaasahan na ganito kakabilis makakapagdesisyon. May nakita ka sigurong dahilan. Opo, meron po. Bukod po sa gusto kong makalis kami ni nanay, gusto ko rin pong makalaya na ang isla na to sa kamay po ng mga aswang. Gusto ko pong mawala na ang takot at lungkot sa mata ng mga bata at mapalitan po yun ng saya. Busilak ang puso at handang tumulong sa kapwa. Ikaw ka talaga ang nararapat na maging bagong tagapangalaga ng anting-anting. Paano po pala ako magkakaroon ng pagkakataon na talunin ng mga aswang? Wala po akong alam sa pakikipaglaban eh. Hindi mo kailangan mabahala. Ang anting-anting ang bahala sa'yo. Si tatay ko rin naman noon ay wala ring alam sa pakikipaglaban. Pero kapag suot na niya ang anting-anting, kusa siyang nagkakaroon ng mga pambihirang kakayahan. Totoo po ba yan? Hindi sana siya kikilalanin na manunugis ng aswang kung hindi totoo ang mga sinabi ko sa iyo. Pasensya na po. Gusto ko lang po kasing matiyak na may laban po ako sa mga aswang. Malakas ang kapangyarihan na merong ang anting-anting.
Pero ipapaalala ko lang din sa'yo na hindi basta-basta ang mga aswang na makakaharap mo. Hindi sila ordinaryong aswang lang. Mga gaburan sila. Isa sa pinakamalakas na uri ng mga aswang. Kaya mag-iingat ka. Nang mga sandaling yon, hindi ko maintindihan kung bakit sa halip na matakot ay mas lalong lumakas ang loob ko na harapin ang mga aswang. Kayo na rin po ang nagsabi na kaya po ako pinili ng anting-anting dahil ako po ang karapat-dapat. Ibig sabihin po nun, alam niyang kaya ko silang harapin. Tama yan. Magtiwala ka sa kakayahan ng anting-anting. Mahalaga na alam niyo pareho na may tiwala kayo sa isa't isa. Bueno, tara sa kwarto at ipapaliwanag ko sa iyo kung para saan yung buntot ng bagi at krusipeho. Tahimik lang akong sumunod nang pumasok ang matanda sa kwarto na tinutulugan namin ni nanay. Muli nitong kinuha yung kahon at ibinaba sa ibabaw ng katre sa tabi ni nanay. Una nitong dinampot ay ang isang kulay itim na bagay na parang latigo. Ito ang tinatawag na buntot ng bagi. Isa ito sa mabisang armas na pwedeng ipanlaban sa mga aswang dahil kagad silang masusugatan kapag natamaan ito. At ito namang isa. Binitiwan nito ang hawak na buntot ng bagi at dinampot ang isang krus na bakal. Krusipeho ang tawag dito. Mukhang pangkaraniwan, pero kakaiba ito. Tignan mong mabuti. Hinawakan ng matanda ang magkabilaang dulo ng krusipiho at hinila. Namangha ako nang makita ang kinalabasan. Isa pala yung punyal. Wow! Ang ganda po! Ngayon lang po ako nakakita ng ganyan. Bukod sa buntot ng bagi, isa rin ang krusipiho sa mga armas na pwedeng ipanlaban sa mga aswang. Kapag nasaksak mo sila gamit ito, magiging abo sila at biglang maglalaho. Talaga po? Ang galing naman. At ito na bang anting-anting? Kagaya nga na sinabi ko sa iyo kanina, ito ang magsisilbi mong lakas at proteksyon. Gusto mo na bang isuot para malaman mo kung may pagbabago kang mararamdaman sa iyong katawan? Sige po, Lola. Kinuha ko ang anting-anting mula sa matanda at isinuot. Nang nasa leeg ko na yon, may kakaiba kagad akong naramdaman sa aking katawan. Parang may kung anong bultahe ang gumapang sa bawat parte ng aking katawan. Hala, ano po nangyayari, Lola Esmeralda? Parang may gumagapang po sa loob ng katawan ko, Lola. Huwag kang matakot. Normal lang iyan. Ibig sabihin yan, lumilipat sa katawan mo ang enerhiya ng anting-anting. Dahil sa sinabing yun ni Lola Esmeralda, ay pinakiramdaman ko ang aking sarili. Maya-maya pa ay kusaring naglaho ang nararamdaman kong tila boltahe ng kuryente na gumagapang sa mga ugat ko. Pero ramdam kong may nagbago sa akin. Parang nagkaroon po ako ng kakaibang lakas. Talas ng isip at... Teka, ano po yun? Para pong may umiiyak. Pagkasabi ko nun, ay nagmamadali akong lumabas ng bahay at tumingin sa mga katabing bahay. Nang matiyak ko kung saan galing ang naririnig kong pag-iyak, ay kusang kumilos ang mga paa ko at tumakbo palapit sa pinakadulong bahay. Dahil sa bilis ng ginawa kong pagtakbo, wala pang 1 minuto ay nakarating na kagad ako. Pagpasok ko sa bahay na yon, isang babae ang nakita kong umiiyak habang pilit na itinutulak ang isang lalaking nasa ibabaw nito. Wala akong inaksayang sandali, nilapitan ko sila at hinawakan ko sa kanang balikat ang lalaki at ibinalibag. Tumalsik ito at tumama sa haligi ng kubo. Nagawa pa rin itong makatayo at galit na tumingin sa akin. Nang magtama ang mga mata namin, ay doon ko lang siya namukaan. Isa ito sa 3 lalaking bangkero na lumapit sa amin sa pantalan. Bumunot ng itak ang lalaki at sumugod sa akin. Balak sana nitong tagain ako sa muka. Subalit bago pa man ito mapagtagumpayan ang nais niya, ay nasangga ko na ang braso nito.
Halos 1 pulgada na lang ang layo ng talim ng itak sa mukha ko. Pero nakapagtatakang wala man lang akong naramdaman na kahit konting gulat o takot. Alam ko na kung ano ka! Ilabas mo ang totoong anyo mo! Pagkatapos kong sabihin ang mga salitang yun, ay malakas kong pinisil ang hawak-hawak kong braso niya hanggang sa mapangiwi siya sa sakit. At nabitiwan ang hawak na itak. Nang bumagsak yun sa sahig, ay sinipa ko yun papalayo. Umatake ang lalaki gamit ang isa pa nitong kamay, pero nahawakan ko rin yun at pagkatapos ay patulak ko siyang binitiwan, kaya bumagsak siya uli sa sahig. Muling tumayo ang lalaki, subalit hindi muna ito sumugod. Sa halip, nagpalit muna ito ng anyo. Una nitong inilabas ay ang matutulis nitong mga kuko. Sumunod na nagbago ang hugis ng mukha nito hanggang sa tuluyan ng maging isang nakakakilabot na nilalang na may mapupulang mga mata, matutulis na mga ngipin at maskuladong katawan na itim ang kulay. Bagamat nabigla dahil sa nakakatakot nitong itsura, kalmado ko pa rin siyang hinarap. Naging maliksi at mas agresibo ang sumunod niyang mga pag-atake sa akin. Naroong gusto niya akong sakmalin, sunggaban at kalmutin ng mga matutulis niyang mga kuko. Subalit hindi siya nagtagumpay. Sa kakaiwas ko sa mga pag-atake niya, ay napunta ako sa kinaroroonan ng itak. Dinampot ko yun at ginamit laban sa halimaw. Nang muli niya akong sugurin, ay tumakbo ako palapit sa isang haligi at tinakbo ko yun paakyat at umikot sa ere. Saktong pagbagsak ko sa sahig ay nasa likuran na ako ng aswang. Wala akong inaksayang segundo. Inatake ko siya ng 2 beses sa magkabila ang binti at nang mapaluhod siya ay saka ako pumunta sa harapan niya at mabilis na itinarak ang itak sa mismong puso nito. Kagad itong bumagsak at saglit na nangisay bago tuluyang binawian ng buhay. Dumako ang tingin ko sa babaeng nakasiksik sa isang sulok at takot na takot. Nilapitan ko siya at tinulungang makatayo. Ligtas na po kayo, ate! Dahil nanginginig pa rin ang katawan nito dahil sa takot, kaya inalalayan ko siyang maglakad. Paglabas namin ng bahay niya ay saka ko lang nalaman na marami na palang tao sa labas at nakikiusyoso sa nangyari. Isang matandang lalaki ang lumapit sa amin at niyakap nito ang babaeng tinulungan ko. Bago ko sila iwan, ay narinig ko pa ang ilan sa mga bulong-bulungan ng mga taong naroroon. Karamihan sa kanila ay hindi makapaniwala sa ginawa ko. Pagbalik ko sa bahay ay kagad akong sinalubong ni Lola Esmeralda. Ano nangyari, iho? Gusto ko sanang makiusyoso kaya lang hindi ko na kayang maglakad ng may kalayuan. Mabilis kasi ako mapagod. Lola, may nakalaban po akong aswang. Siya po yung isa sa 3 bangkero na nakita namin sa pantalan. Si Dagol siguro ang tinutukoy mo. Siya lang naman ang aswang na mahilig manamantala sa mga kababaihan dito sa isla. Ibig niyo pong sabihin ay hindi ito ang unang beses na ginawa niyang ganito? Maraming beses na. Ilang kababaihan na nga rito ang pinagsamantalahan niya. Wala po bang pumipigil sa kanya? Walang may lakas ng loob na kumontra dahil ano naman ang laban nila sa isang gabunan. Sa bagay, tama po kayo. Ako mismo, nasaksihan ko po kung gaano siya kalakas at kung ano po ang kaya niyang gawin. Alagad pa lang yung nakaharap mo. Mas higit na mas malakas si Miguel. Ang pinuno nila. Po, may pinuno po sila? Oo, at nakaharap mo na siya. Dahil siya yung guwardiya sa ospital na nagturo sa inyo na pumunta rito. Ho? Totoo po ba? Kung ganun po pala, ay sinadya niya talaga na papuntahin kami rito para maging pagkain nila sa darating na kabilugan ng buwan. Tama ka. At hindi lang kayo ang una niyang hinikayat na magpunta rito. Marami nang nauna. Kung ganun, kailangan na po pala talagang matuldukan ang kasamaan nila para wala nang sumunod sa amin
At para na rin po magkaroon na ng kapayapaan dito sa isla. Ngayon lang nangyari na may isang taong naglakas ng loob na makipaglaban sa aswang. Sa mga oras na ito, sigurado ako na pag-asa ang tingin ng mga tao sa'yo. Dahil doon, hindi na tayo mahihirapan na kumbinsihin silang makipagtulungan sa atin. Makipagtulungan? Ano po ang ibig niyo sabihin? Hindi ba nabanggit ko na sa'yo na kukunin nila kayo pagsapit ng kabilugan ng buwan? Naisip ko na kailangan natin silang kumbinsihin na makipagtulungan na lang. Paano po natin gagawin yun, Lola? Ako na ang bahala. Ay siya nga pala, nagising na ang nanay mo, hinahanap ka niya. May lagnat pa rin siya pero hindi na ganoon kataas. Matapos kong marinig ang sinabing yon ni Lola Esmeralda, ay kagad kong pinuntahan si nanay. Nay, mabuti naman po at nagising na kayo. Yan din ang sabi sa akin kanina ni Aling Esmeralda, anak. Ano bang nangyari? Inapoy po kasi kayo ng lagnat kanina, Nay, at nagdeliryo. Nangyari ba talaga yan? Bakit parang maayos naman na ang pakiramdam ko ngayon? Dahil po yun ay sa gamot na pinainom po niya sa inyo. Tuluyan na po kayong gagaling. Teka, maiba ko. Saan ka pa galing? Hinahanap kita kanina pero sabi ni Aling Esmeralda, may pinuntahan ka raw. Nay, mahabang kwento. Saka ko na lang po sasabihin kapag magaling na po kayo. Ay siya nga po pala. Nagugutom na po ba kayo, Nay? Hindi anak, bigyan mo na lang ako ng maiinom. Sige po, kukuha lang po ako. Saglit lang po, Nay. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kusina para kumuha ng tubig. Pagbalik ko sa loob, ay kagad ko yung inabot kay nanay. Kagigising ko lang pero inaantok na naman ako. Ang sarap kasi ng hangin. Sige, Nay, matulog po kayo ulit para makapagpahinga po kayo na matagal. Kailangan niyo po yun para mabilis po kayong gumaling. Dito ka lang sa tabi ko, ha? Huwag kang aalis. Opo, Nay, hindi po ako aalis. Pagkasabi ko nun, ay naupo ako sa tabi niya at hindi umalis hanggang sa tuluyan siyang makatulog ng mahimbing. Mabilis na lumipas ang mga araw at sumapit na ang kinatatakutan ng lahat, ang kabilugan ng buwan. Pagsapit ng alas 6 ay ilang kalalakihan ang sumugod sa bahay ni Lola Esmeralda at ayon sa mga ito ay sumama raw kami sa kanila. Magkakasama, makinig kayo sa akin. Hindi nyo na kailangan gawin ito. Handa tayong tulungan ni Natoy para kalabanin ang mga aswang. Hindi ba yun naman ang matagal na nating gusto? Ang makalaya sa kamay ng mga aswang. Isang lalaki ang nagsalita at sinabi nito na hindi raw ito naniniwala na kaya ko silang tulungan. Malalagay lang daw sila sa kapahamakan sa oras na pumayag sila sa gusto naming mangyari. Hindi pa rin ba kayo naniniwala? Kahit sabihin ko sa inyo na siya ang pinili bilang bagong tagapangalaga ng anting-anting. Makinig kayo sa akin, mga kasama. Nagkatinginan ang mga lalaki na naroon at halatang hindi makapaniwala sa sinabi ni Lola Esmeralda. Tama ang narinig nyo. Dumating na ang taong matagal na nating hinihintay. Kaya kailangan natin magtulungan. Huwag kayong matakot. Habang buhay na lang ba tayong magpapabihag sa mga aswag? Isipin nyo, paano mga anak ninyo at ang mga magiging anak nila? Habang buhay na lang ba tayong matatakot? Namayani ang nakakabinging katahimikan ng mga sandaling yon. Tila ba pinag-iisipan na ng mga tao ang sinabi ng matanda. Makalipas ang ilang sandali, ay isa sa mga ito ang nagsalita at nagtanong kung ano ang plano. Dahil doon, sumingit na ako sa usapan nila. Kailangan ko po ang tulong at tiwala ninyo. Ngayong gabi po, wawakasan natin ang kasamaan nila. Ang paggasik ng lagim ng mga gabunan. Pinapangako ko po sa inyo
Nagagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Kahit ikamatay ko pa. Ipagtatanggol ko po ang baryo nyo sa kamay ng mga aswang para bumalik na po ang ngiti sa inyong mga labi at mamuhay ng payapa. Ang akala ko ay tututol pa sila sa mga sinabi ko, pero hindi yun nangyari. Sumang-ayon sila sa gusto ko at nangako na tutulong. Kaya naman ng oras din na yun, nagsimula na kaming gawin ang plano. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, lahat ng kababaihan, kabataan at matatanda ay sinabihan namin na bawal lumabas ng bahay kahit na ano ang mangyari. Ako naman, kasama ang mga kalalakihan, ay pumwesto sa bandang dalampasigan at hinintay na dumating ang mga kalabang gabunan. Ayon sa kanila, alas 12 umano ng hating gabi, dumarating ang mga aswang. Naghintay kami ng halos 1 oras bago ko narinig ang tunog ng makina ng papalapit na bangka. 3 bangka ang naispatan kong papalapit. Maging alerto po kayo. Ihandaan nyo na po ang hawak nyo mga sandata. Hintayin muna natin sila makalapit bago nyo ihagis yan. Naghintay pa kami ng ilang segundo at nang matiyak ko na yun na ang tamang pagkakataon, ay inutusan ko na kagad sila. Ngayon na! Nang marinig ang sinabi kong yun, ay sabay-sabay nilang inihagis ang mga hawak nilang sibat na gawa sa kahoy. Saktong lumipad ang mga yon papunta sa direksyon ng mga bangka at kitang-kita ko na ilan sa mga aswang ang natamaan at nahulog sa tubig. Inaasahan na namin na magiging agresibo sila pagkatapos ng pag-atake namin na yon, kaya hindi na kami nagulat nang makitang nagpalit kagad sila ng anyo at nagsiliparan papuntang dalampasigan. Yun ang pagkakataon na hinihintay ko. Isa-isa ko silang hinarap gamit ang kursipiho na hawak ko. Likas na mabibilis at malalakas ang mga ito, pero hindi ako nagpatinag. Hindi ako natakot. Ganon din ang mga kasama ko na walang takot na lumaban kahit sugatan na ang iba. Sa kalagitnaan ng pakikipagtunggali ko sa isang aswang na nagtangkang umatake sa isa kong kasamaan, ay may narinig akong sumigaw. Alam kong si Mang Miguel yun, kaya bago ko siya lingunin, ay itinarak ko muna sa dibdib ng isang gabunan ang hawak kong armas na kursipiho. Nang humarap ako sa pinuno ng mga aswang na si Mang Miguel, nagulat ako nang makita kong may bihag siya na isang batang babae. At yun, yung batang babae na nagbigay sa akin ng kabibi. Hayop ka! Bitiwan mo siya! At ako ang harapin mo! Ngumisi lang siya at pagkatapos ay binalibag ang batang babae. Nagngit-ngit ako sa galit at patakbong sumugod sa kanya. Sinalubong niya ako ng isang malakas na suntok, ngunit nakailag ako. Nagpambuno kaming dalawa at hindi ko maitatanggi na hindi pangkaraniwan ang lakas nito kung ikukumpara sa ibang mga nakaharap kong aswang. Mas doble rin ang bilis nitong kumilos. Gayunpaman, nagawa ko pa ring lampasan ang ipinapakita niyang lakas at bilis. Umalingaw-ngaw sa kailaliman ng gabi ang nakakakilabot nitong sigaw nang magtagumpay akong patamaan siya sa tagiliran. Nagawa pa rin itong sumugod, pero hindi na ganun kalakas ang pag-atake nito, kaya sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Sunod-sunod akong nagpakawala ng atake at pinuntiriya ko ang mga braso, hita at binti niya. Tumigil lang ako nang bumagsak na siya sa lupa dahil nawalan na ng balanse. Balak ko na sana siyang tapusin, subalit pinigilan ako ng isa sa mga kasamahan ko at sinabi nito na ipaubaya ko na sa kanila ang pagpatay sa pinuno ng mga aswang na gabunan. Naiintindihan ko po.
Sige po, sa inyo na siya. Tagtarin niyo ng pinong-pino. Nang marinig nila ang sinabi kong yun, ay kinuyog kagad nila ang aswang. Ako naman ay nilapitan ko ang batang babae na ibinilibag nito. Mabuti na lang at hindi yun masyadong nasaktan. Binuhat ko ang batang babae at ibinigay sa kanyang mga magulang. Humingi pa ako ng kapatawaran sa mga ito dahil hindi ko nagawang iligtas kagad ang bata. Nang mga sandaling yun, magkahalong lungkot ang saya ang nararamdaman ko. Masaya dahil sa wakas ay natapos na ang kasamaan ng mga aswang. At malungkot dahil may mga inosenteng buhay din ang nadamay. Pagbalik ko sa bahay ni Lola Esmeralda, kagad akong sinalubong ni Nanay. Diyos ko, Natoy anak, pinakaba mo kung bata ka. Akala ko kung napano ka na. Kanina pa ako hindi mapakali rito. Kung hindi ko lang iniisip na baka makasira ako ng plano nyo kanina pa sana ako lumabas para puntahan ka. Mabuti naman po na at hindi nyo po ginawa yun dahil masyado pong delikado. Hindi ko alam kung dapat ba kitang pagalitan o ipagbalaki dahil sa ginawa mong ito anak. Diyos ko, tinakot mo talaga ako. Ang akala ko, hindi na kita ulit makikita ang buhay. Salamat sa Panginoon anak at pinotektahan ka niya. Pasensya na po kayo na kung sobra po kayo nag-alala sa akin. Pero wala po akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko. At gagawin ko po ulit yun kung kinakailangan. Binata na talaga ang anak ko. Halika nga rito. Payakap nga si nanay. Mahal na mahal kita anak. Nilapitan ko si Nanay at niyakap ng mahigpit. Ayoko lang sabihin sa kanya, pero ako man, nakaramdam din ako ng takot na baka hindi ko na siya makita ulit. Mabuti na lang talaga at nanaig kami laban sa mga aswang. Makalipas ang 3 araw. Sigurado na ba kayo sa desisyon niyong umalis na sa isla? Opo, Aling Esmeralda. Ilang araw na po kami rito. Baka po hinahanap na kami ni Nardo. Sigurado ka bang hinahanap niya kayo? Alam ninyo, kung hindi kayo sigurado na may uuwian pa kayo, pwede namang dito na lang kayo tumira sa akin. Mas maigi nga yun nang may kasama na ako rito. Maraming salamat na lang po. Pero nakakahiya naman po kung makikisiksik pa kami rito. Ayaw naman po naming samantalahin ang kabaitan ninyo sa amin. Tama na po yung pinatuloy nyo kami rito at tinulungan nyo po akong gumaling. Maliit na bagay lang yan kumpara sa tulong na ginawa nitong sinatoy para sa amin. Kung hindi dahil sa kanya, nakakulong pa rin sana kami sa kamay ng mga aswang at patuloy na natatakot sa kanilang bangis. Hindi niya lang kami iniligtas. Tinuruan niya rin kaming maging matapang at lumaban kung kinakailangan. Tatanawin naming malaking utang na loob ang ginawa niyang kabayanihan. Dahil sa sinabing yon ng matanda, ay hindi ko na napigilan na sumingit sa usapan nila ni Nanay. Lola Esmeralda, ginawa ko lang naman po ang nararapat at hindi ko po yun magagawa kung hindi po dahil sa tulong nitong anting-anting na ipinagkatiwala niyo po sa akin. Kahit ano pan sabihin mo, bayani pa rin ang tingin namin sa'yo, Natoy. At hindi na magbabago yon. Maraming salamat po sa papuri niyo, Lola Esmeralda. Sige po, mauuna na po kami. Medyo malayo pa po ang pupuntahan namin Talaga bang hindi ko na kayo mapipigilan? Hindi na po, Lola. Pero wag po kayo mag-alala. Dadalaw po ulit kami rito kapag may oras po. Maraming salamat po uli. Abay kung ganon, hindi ko na kayo pipilitin pa. Mag-iingat kayo. Huwag ninyong kalimutan bumalik rito kahit na anong oras. Welcome kayo rito sa isla namin. Maraming salamat po ulit, Lola Esmeralda. Maraming salamat din po dito sa anting-anting po
na binigay niyo po sa akin. Makakaasa po kayong iingatan ko po ito at gagamitin lang po sa kabutihan at pagtulong po sa mga naaapi. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin yan. Hindi ka naman pipiliin ng anting-anting kung alam niyang hindi ikaw ang nararapat. Kaya kampante ako. Sige, ipagtanggol mo ang mga naaapi at protektahan ang bayan. Maraming salamat po, Lola. Paano po? Aalis na po kami. Aalis na po kami, Aling Esmeralda. Maraming salamat po ulit sa lahat. Nang maglakad na kami ni Nanay, palabas ng bahay, ay inihatid kami ni Lola Esmeralda hanggang sa labas ng bakuran nito. Mula roon, ay sinundan niya na lang kami ng tingin habang naglalakad kami papalayo sa kubo niya. Pagdating namin sa dalampasigan, may mga tao kaming naabutan doon at hinihintay kami. Lumapit sila sa akin at nagpasalamat. Ang iba naman ay may ibinigay pang gulay at pagkain bilang pabaon at pasasalamat. Naku, nag-abala pa po kayo. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Huwag po kayo mag-alala. Magkikita-kita pa po tayo. Babalik po kami rito paminsan-minsan. Yun ang mga salitang binigkas ko nang magsimula ng umandar ang bangkang sinasakyan namin. Hindi rin ako tumigil sa pagkaway kahit nang nasa malayo na kami. Pagdating namin sa pantalan, laking pasasalamat ko dahil nandoon pa rin ang kariton namin. Ayos, hindi nawala ang kariton. Kala ko may kumuha na eh. Sige po, Nay, sumakay na po kayo. Kaya ko na po ito mag-isa. O sige anak, sinabi mo eh. Inalalayan ko munang makasakay si Nanay bago ko itinulak ang kariton. Makalipas ang ilang oras na pagtutulak, nakauwi na rin kami sa wakas. Tinulungan ko si Nanay na ipasok ang mga dala naming pagkain at gulay. Sa pintuan pa lang, ay sinalubong na kagad kami ni Tio Nardo. Oh, ano na? Mabuti naman at naisipan niyo pang umuwi. Saan ba kayo nang galing ha? Huwag niyo na pong tanungin. Wala rin naman po kayong pakialam sa amin eh. Abat! Bakit ganyan ka kung makasagot? Nardo, may pinuntahan lang kaming manggagamot. Hindi kasi kami tinanggap sa ospital. Kaya doon na kami tumuloy. Medyo natagal lang kami kasi hinintay pa namin na tuluyan akong gumaling bago kami pinayagang umalis ng manggagamot. Ibig sabihin magaling ka na. Akala ko pa naman, uuwi ka ng malamig na bangkay dito. Naikuyom ko ang dalawang kamao ko dahil sa sinabing yun ni Tio Nardo. Parang sinasabi nito na gusto na nitong mawala si Nanay. Siguro para maiuwi na niya ang babae niya sa bahay nito. Teka, ano ba yung mga daladala nyo? May makakain ba riyan? Sakto, kanina pa ako nagugutom. Patingin nga ako. Pagkasabi nito nun, ay inagaw nito bigla ang dala kong bayong at hinalughog ang laman. Napailing na lang ako at dumiretso na sa loob. Samot-saring kalat ang sumalubong sa akin nang pumunta ako sa may kusina. Tambak na hugasin, tambak na labahan, mga nakakalat na basyo ng sigarilyo at kung ano-ano pang kalat. Pagtingin ko sa banyo, hindi nga ako nagkamali. Sobrang panghe sa loob at walang kalaman-laman na tubig ang mga drum. Diyos ko, bahay pa ba to? O bahay ng daga? Ang baho! Hoy, may sinasabi ka ba? Lintik ka? Ang sabi ko po, kung bahay pa ba to o bahay na ito ng daga. Mabaho na nga, makalat pa po. Sinasabi mo ba na daga ako ha? Hindi po ako nagsabi niyan.
Kayo po. Abat, matapang ka. Talagang ginagalit mo ko, ha? Lumapit siya sa akin at akmang susuntukin ako. Pero iniwasan ko lang yun, dahilan para mawalan siya ng balanse at tuloy-tuloy na natumba. Mas lalo itong nag-apoy sa galit dahil doon. Abat, tarantado tong batang to, ha? Malilintikan ka talaga sa akin. Pagkasabi nun ay bumangon ito at galit na humarap sa akin at muling sumugod. Kaliwat kanang suntok ang pinakawalan nito, pero lahat ng yun ay naiiwasan ko lang. Lahat ng kanyang suntok ay tumama lang sa hangin. Nang mapagod na sa kakabitaw ng suntok ay dinampot nito ang itak na nakasiksik sa dingding at muli akong sinugod. Nang makita yun ni nanay ay bigla itong nataranta. Nardo! Nardo, ano ba? Tama na! Tama na yan! Baka naman mapatay mo ang anak ko! Ano ka ba, Nardo? Talagang papatayin ko siya at isusunod kitang hayop ka! Tumabi ka riyan! Doon na humagalpos ang pagtitimpi ko dahil sa sinabi nitong yun. Sumusobra ka na talaga, Tio Nardo! Pagkasabi ko nun ay ako naman ang sumugod sa kanya. Dalawang magkasunod kagad na suntok sa muka ang ibinigay ko sa kanya. Hindi pa ako nakontento. Sinipa ko siya ng sinipa sa tiyan. Kaya naman, tuluyan na siyang bumagsak ng pasadsad sa lupa. Balak ko pa sana siyang lapitan at undayan pa uli ng isang malakas pansuntok. Pero inawat na ako ni nanay. Natoy! Natoy, anak! Tama na! Tama na! Tumigil ka na! Baka anong magawa mo sa kanya, anak? Sumusobra na siya, Nay! Masaol pa siya sa mga aswang sa isla! Dapat din siyang patayin! Nay! Huwag niyo akong pigilan! Papatayin ko ang hayop na yan! Anak! Makinig ka naman sa akin! Makinig ka na! Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero tama na! Tama na, anak! Huwag mong gawin ito! Tama na, anak! Hindi kanya katulad! Nay, hindi lang po siya tamad at sugarol. Alam niyo ba? Manluloko rin siya, Nay! Niloloko ka lang niya, Nay! Isang beses, nakita ko po siya doon sa may palengke, Nay. May kasama siyang ibang babae. Habang ikaw nagpapakahirap sa paghahanap ng pera, kahit may sakit ka, siya naman, masayang masaya, kasama ang babae niya. Maniwala ka, Nay. Kitang-kita ko yun. Ano ka mo? Teka, totoo ba yung sinasabi mo, anak? Nay, kahit kailan, ay hindi po ako nagsinungaling sa inyo. Maniwala po kayo sa akin, Nay. Niloloko lang kayo ng hayop na to. Totoo ba ang sinasabi ni Natoy Nardo? May babae ka. Walang hiya ka, demonyo ka. Nagtiis ako sa'yo. Tapos ito ang gagawin mo sa akin. Dapat pala sa'yo ang mamatay. Hayop ka. Demonyo ka. Nagulat ako nang damputin bigla ni nanay ang itak at sumugod palapit kay Tio Nardo. Nay, wag! Humarang ako sa daan niya at inagaw ang itak mula sa kanyang kamay. Anak! Bitiwan mo ako! Papatayin ko ang hayop na yan! Papatayin ko siya! Tatantanin ko ang demonyong yan! Huwag na po, Nay! Ikaw na rin po nagsabi na hindi niya ako katulad. Ibig sabihin nun, Nay, hindi ka rin niya katulad. Nay, umalis na lang po tayo rito. Iwanan natin siya. Hayaan natin siyang mabulok dito, Nay. Ang kaninang galit sa mukha ni nanay ay biglang lumambot. Ilang sandali pa ay humagulgol na ito. Hinayaan ko lang siyang umiyak at maglabas ng sama ng loob.
Alam ko ng mga sandaling yon ay sobra siyang nasaktan sa kanyang nalaman. Nay, hindi niyo po kailangan magtiis sa kanya, Nay. Sana po magising na kayo. Hindi ka niya mahal. Kailangan ka lang niya para pagtrabahuan niyo ang pagmamahal niya kung meron man. Alam kong hindi ko na dapat sabihin yon dahil madaragdagan lang ang sakit na nararamdaman ni nanay, pero kailangan niyang marinig ang katotohanan. Makalipas ang ilang segundong pag-iyak, ay tumayo siya at tumingin sa akin. Tama ka, anak. Mas maganda nga kung iiwan na lang natin siya. Opo, Nay. Mabuti naman po at mukhang natauhan na rin kayo sa wakas. Ang tagal ko po na hinintay na mangyari to, Nay. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na kung ngayon ko lang napagtanto ang lahat. Ang tagal mo nagtiis sa sitwasyon natin dito. Dahil alam mo na dito ako masaya. Sana, anak, mapatawad mo ako. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad, Nay. Sapat na po sa akin na handa na po kayong umalis at iwan siya. Oo, anak. Handang-handa na. At pangako, hindi na ulit tayo babalik sa impyernong lugar na ito. Nang araw din na yon, ay umalis kami ni nanay sa bahay ni Tio Nardo. Isang lugar lang ang naisip naming puntahan. Isang lugar kung saan ramdam namin na pinapahalagahan kami. Isang lugar na mapayapa at malayo sa mga mapanghusgang mata ng mga taong may gintong kutsara sa bibig. Maraming salamat po sa muling pagtanggap niyo po sa amin dito, Aling Esmeralda. Wala na po kasi kaming mapuntahan, kaya bumalik po kami rito. Walang problema, Marites. Pwede kayo rito kahit hanggang kailan nyo gusto. Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo na wag na kayong umalis para naman meron na akong makasama rito sa bahay ko? Ang akala ko po kasi may naghihintay na tao sa amin, ngunit wala pala. Ang mahalaga ay alam mo na ngayon kung saan kayo dapat manatili. Hindi ba, Natoy? Opo, Lola Esmeralda. Nagpapasalamat nga rin po ako na pumayag po si nanay na iwan na namin si Tio Nardo. Ngayon po, wala na pong mananakit sa kanya. Masaya ako para sa inyong mag-ina. Kung kami ay nakalaya sa kamay ng mga aswang, kayo naman ay nakalaya sa kamay ng lalaking yon. Ngayon, pwede na kayong mamuhay ng mapayapa dito sa lugar namin, na ngayon ay lugar nyo na rin. Oo nga po, Lola Esmeralda. At bilang kapalit po sa pagtanggap niyo sa amin, habang nandirito po ako, ipinapangako ko po na papanatiliin ko po ang kapayapaan dito sa isla. Nang mga sandaling yon, hindi lang ako sa kanila nangako, kundi pati na rin sa anting-anting na suot ko at sa taong dating nagmamay-ari nito. Ang kwentong inyong napakinggan ay nagpapakita ng dakilang pagmamahal at katatagan. Sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa kanilang buhay, nanatiling matatag ang mag-ina at muling bumangon mula sa mga sugat ng kahapon. Sa tulong ng kanilang pananampalataya, natagpuan nila ang kapayapaan sa isla na kinaroroonan ni Aling Esmeralda. Isang lugar na naging saksi sa kanilang bagong simula. Dito natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali ng katahimikan at biyayang ipinagkaloob ng Panginoon. Sa wakas, nagpasalamat sila sapagkat sa kabila ng lahat ng kadiliman at paghihirap, pinatibay niya ang kanilang puso at pinagtagumpayan ang kanilang buhay sa liwanag ng pananampalataya at pag-asa. At nangako ang batang si Natoy na gagawin niya ang lahat upang mapanatili ang kapayapaang yon
At kung sakaling muling magpakita ang mga aswang sa isla, ay hindi siya magdadalawang isip na ipagtanggol ang lahat ng tao roon. Sa tulong ng anting-anting at mga sandata na ipinagkaloob sa kanya ni Lola Esmeralda, at sa tulong ng pananampalataya niya sa Puong May Kapal.